Okay, yan. Hello po and welcome sa isa na namang walang kakwenta-kwentang video natin ngayong araw. And for today's video ay pag-uusapan po natin yung nangyari tungkol sa raid na ginawa ni Rendon Labrador in collaboration with the PNP, Philippine National Police. And nagkaroon ng issue tungkol dito dahil sinasabi nila na habang ginagawa yung raid ay naka-live video sa Facebook si Rendon Labrador. And parang nagkaroon ng paglabag sa privacy ng mga sabihin na nating mga tao nandoon. Kasi parang yung mga ito daw lending company daw ay nanghaharas. Okay? Pero syempre, yung sinasabi nga nila, 'di ba, yung innocent until proven guilty. Kasi nung pinalabas nila doon, nung pinalabas ni Rendon yung live video na yon is parang naakusahan na sila. Sinasabi nilang trial by publicity, 'di ba? Nahusgahan na sila. Nahusgahan na yung mga taong nandoon. Kasi tungkol din dun sa mga caption ng na nilagay doon ni Rendon, tapos iniba-iba. Habang naglalay parang iniba yung caption, tapos tinanggal, iniba na naman. Parang ganoon, okay? Pero yung mga taong nahuli na sinasabi nilang kasabwat is syempre ano pa rin sila, inosente pa rin sila hangga't hindi sila na uhusgahan sa korte, 'di ba? Kaya i-feature muna natin yung etong video ni Attorney Libayan, okay? Pag-usapan muna natin kung ano yung nangyari tungkol dito sa balita, okay? Doon sa mga hindi nakakaalam pa sa nangyari dito, nagkaroon ng raid, okay? Tapos, ito ay in cooperation with Rendon Labrador. Ang problema niyan, mga kapatid natin, yung raid na nangyari, in cooperation with Rendon Labrador, na i-livestream. Ngayon, mga kapatid natin, dahil na i-livestream ito, nakita lahat ng mukha ng mga tao. Tapos, yun, yung mga mukha ng mga taong na nagtatrabaho dun sa lending company. Kumbaga parang, kung kakasuhan mo man itong mga tao, sabihin mo nang sila yung mga kumokontak sa mga kliyente nila na nanghaharas, sinasabi ni Rendon, inaharas nila yung mga kliyente nila para magbayad. Okay? Sabihin mo nang sila yung nanghaharas. Parang ano na lang yun para sa akin napag-uutusan sila ng boss nila para mangharas. 'Di ba? Parang ganoon. Siguro yung liability nila is medyo maliit na lang. 'Di ba? Kaya ang kakasuhan dito is mostly yung boss, yung may-ari, or yung mga malalaking pangalan, mas malaking pangalan dito, hindi yung mismong syempre may mga sila rin yung talagang nanghaharas sa mga kliyente. Pero syempre parang siguro napag-uutusan lang din sila. O magiging liable sila sa kasong to. Pero parang siguro maliit na lang din na parusa. Okay? isa pa, yung title nun, parang nahuli yung mga tao. Sinabi naman ng police doon, hindi mabaya, na wala naman nahuli, sabi niya. Okay? Okay. Wala daw nahuli. Di ba kung wala man nahuli dito sa raid na to, di ba? Na ipalabas na sa live yung video, yung mga mukha nila. Kaya yung mga pamilya nila nagrereklamo na parang hinusgahan na kung sino man yung nakakilala sa kanila sa video. Sasabihin, uy, yun si ano yun scammer pala yun. Kaya yung parang mahuhusgahan na sila na criminal na sila, di ba? Without even thinking na innocent until proven guilty, hindi pa sila nahuhusgahan Pero nahusgahan na sila. Hindi pa sila nahuhusgahan sa korte, pero nahusgahan na sila sa social media, 'di ba? Yung parang yun yung isa sa mga issue dito sa raid na to. Tingnan natin. Check ko na yung Rendon Labrador. Inimbestigahan na ng Philippine National Police ang anti-cybercrime group dito. Kaugnay yan ng pagsama at pag-livestream ng vlogger na si Rendon Labrador sa isang raid sa Makati. Nasa front. Mga kapatid natin, dalawa pa lang inimbestigahan. Yung number 1, yung pagsama niya. May issue pala sa pagsama din. Yung pagsama kasi parang nasa batas natin na kailangan pag may raid na magaganap is kailangan may kasama kang media at saka parang representative ng Department of Justice o kaya ng mga barangay, yung mga ganun. Parang barangay media para sila yung parang magko-cover na legitimate yung operation. Parang ganun yung pagkakaintindi ko. Kasi pagka nag-raid yung mga police, wala silang kasamang media at saka representative ng gobyerno, mga barangay o ganun. Pwedeng maabsuelto yung mga kahit nga sinasabi rin ni Attorney kahit pag mga operasyon kontra droga, pagka nag-raid sila tapos wala silang mga kasamang media at saka mga barangay officials, is pwedeng mabasura yung kaso. Okay? Number 2, yung pag-livestream. Ako lang mga kapatid natin, being
Pero sinasabi nila parang ano eh, kaya rin nakasama si Rendon is kahit vlogger siya, parang part na rin siya ng media. Okay? Well, Rendon Labador is not my favorite person. Alam niya. Pero issue hindi tao nga. Sabi ko sa inyo, even if he is not my favorite person, mga natin, I think wala namang problema sa pagsama niya. I don't find anything wrong with that. Siguro he can be considered as part of the media. Ang problema ko talaga doon yung pag-livestream. Ang dami kasi nag-issue din na, ang dami-daming mas credible na vloggers kaysa kay Rendon Labador, yung mga hindi na dededicate platform. I don't find that as an issue. Tapos yung mga nagtatanong pala mga di ba? Ito nga pala yung part na kakabalik pa lang ng Facebook account ni Rendon Labador. Tapos yung sinasabi niya na nagbago na daw siya, na second chance niya na raw to. Okay? Lakayan natin si attorney. Ayan. Yung sinasabi ni Rendon Labador nung bumalik yung Facebook page niya after na naban siya sandali sa Facebook, sa mga social media account niya. Tapos binalik. Okay? Tapos nung pagkabalik, ito na yung Rendon 2.0 version daw niya. Kaya mabait na daw siya. Tapos, ayun, yung parang gusto niya naman daw tumulong sa mga tao ngayon. Yung ayaw niya na daw makipagbardagulan. Parang ganun. Makipag-away sa social media. Okay. Tapos, ito yung, nung pagkabalik niya sa, ng Facebook page niya, ito naman ang ginawa niya. Na siya, nagpa-public service na daw siya. Okay. Anyway, mga kapatid natin, yung live streaming, ang may problema ko. Kasi katulad na sinabi ko sa inyo, yung kailangan ng media, mandatory, meron tinatawag kasi ng mga mandatory witnesses in relation to bypass operations, especially doon. Ito yung sinasabi ko kanina, yung mandatory witnesses pagdating sa mga police operation. Okay? Tayo sa bypass operations, parang stricto, Pero it is also, it is also, ano tawag dyan, required doon sa mga ibang operations. Like for example, doon nga sa mga entrapment proceedings. Yung presence ng mga mandatory witnesses, like for example, unang-una syempre, yung mga barangay officials or elected officials, Department of Justice representatives, tapos yung media. Ngayon, mga kapatid natin, syempre, pwede siguro natin ipasok si Rendon Labador doon sa media. Pero ang purpose ng media kasi mga kapatid natin, doon sa mga raid na katulad nito, ay hindi ho para i-live stream yan. Hindi ho para yun ang problema yun kay Rendon eh. Live stream kasi, yung parang caught in the act. Hindi katulad ng yung mga ibang mga video sa mga public service. Mamaya papakita ko sa inyo yung mga ginagawa ng ibang mga media outlet o kaya ibang mga vlogger kung bakit malinis sila magtrabaho. Okay? So, ito yung sinasabi ni attorneys, yung live stream kasi, hindi mo pwede ma-edit yung mga yung operation ng mga police. Kasi makikita mo na yung mga mukha ng mga tao. 'Di ba yung sa mga balita, 'di ba pagka may mga entrapment proceedings o yung mga operation, tapos yung mga police, tapos pagpapalabas na nila sa mga balita is naka-blur na yung mga mukha nila. Okay, ito rin yung issue na sinasabi nila na nung umatake naman daw sila is sinabihan naman daw nila yung mga tao na nandito sa raid na may mga camera. Okay, kaya kailangan nilang takpan yung mga mukha nila. Eh kung ikaw naman nandoon, siguro may mga tao na hindi nila alam kung o hindi nila narinig, eh makikita yung mukha nila doon. Syempre mawawala yung privacy nila. 'Di ba? Tapos katulad nga sa nangyari, eh nakita yung mukha nila, nahusgahan yung yung pagkatao kagad nila, 'di ba? i-sensationalize o magkaroon ng trial by publicity, kundi para maging ebidensya. Ebidensya. Ang sinasabi rin nila is ang mabuting nangyayari is sa public trial, yung mga ipinapakita yung pagdinig ng mga kaso sa mga korte. Ang tawag doon is public trial kaysa sa trial by publicity. Kasi yung trial by publicity is ang umahatol na kagad ay yung mga taong bayan. Na kahit inosente pa yung mga tao na nandoon sa kasong yun is hinahatulan na kagad sila ng mga tao. Na bandang huli, pwede sila maging inosente pagdating sa korte, di ba? Kaya itong part na to is trial by publicity. Saan sa regularity ng mga nangyari. Okay? Para maging regular yun. Ayo, huwag ko ganyan, baka magalit siya rin. Baka gusto niya pakita yung value ng motivational rights niya, lumatapang pero naging Siguro parang gustong i-promote yung motivational rights. Pero para sa akin lang, no, yung parang i-explain ko na kagad sa inyo kung bakit siguro parang nangyari to sa isa sa mga parang nag-encourage kay Rendon Labador, kung bakit niya ginawa to, kung bakit siya nakipag-collab dito sa mga kapulisan para sabihing bumait na siya at gumagawa na siya ng public service sa social media. Okay. Punta tayo dito kay kita niyo ba to? Bitag Official. Kilala niyo si Bitag Official, si Lola Ben? Yan. Nakalagay dito, Rendon Labador, pinatawad ko na. Wala sa estilo ng Bitag ang makipag-collab. Wala na sa estilo. Yeah. Ito yung 5 months ago. Kasi itong yung kay Rendon ay 1 month ago, parang ganun. 1 month ago pa lang. Etong 5 months ago, nakipagkita. Ito yung nagkaroon sila ng issue ni
Lolo Ben at saka nagsagutan sila si Lolo Ben at saka si Rendon Labador sa social media. Tapos nag-aaway sila sa online. A certain time na pumunta si Rendon Labador sa Bitag, sa office ng Bitag para kumprontahin si Lolo Ben. Okay. Pakinggan natin si itong video ni Lolo Ben. Parin, kami po simple lang. Lahat po tayo nagkakamali. Wala pong Ayan. perpekto. At may puwang po lagi para doon sa mga tao. Ayan, nag-meet na si Rendon Labador. Ito hindi pa yata na nawawala yung social media ni Rendon dito. Yun, nakikipagsagutan pa rin siya sa mga ibang artista. Ang nagkakamali, pag nalaman po nila may pagkakamali silang nagawa, at lumapit, nagpakumbaba, humingi ng dispensa, humingi ng Ayan. Ayan, kumbaga nag-meet sila. Okay? Nakapag-usap silang dalawa ni Rendon Labador. As dun sa Facebook page, may kamayan pa sila, may na nakapag-usap daw sila. So siguro dito yung na-inspire si Rendon Labador sa paggawa ng public service. Pero yun nga lang, yung first attempt ni Rendon Labador na gumawa ng public service is palpak na kagad. Yung baksak na kagad. Siguro kung nanonood lang si Rendon Labador dito kay attorney. 'Di ba 'yan? Syempre 'di ba? Kumbaga sumabak ka sa gwera nang wala kang armas. Yung armas na sinasabi ko is yung kaalaman tungkol sa batas, kung anong mababiolate mo, 'di ba? Kasi ibang may alam eh. Alam mo yung pagka pumasok ka doon, siguro yung mga mainstream media pagka pumasok sila doon, magvi-video sila, alam nilang hindi nila pwedeng ipakita yung mga mukha ng mga tao nandoon. 'Di ba? Kaya kahit saan mga balita ng mainstream media, laging naka-blurred yung mga mukha. O kaya naka-mask sila para sa privacy ng tao na in-interview nila, 'di ba? So alam nila yung protocol. Pero kung si Rendon, ginawa niya yung live stream niya, mali na kagad yun kasi dapat yung video na yun is for evidence use para sa pagdinig ng mga kaso ng mga taong nandoon na involved, 'di ba? Hindi para yung mga media, hindi sila nagvi-video coverage para magpahiya ng kahit sabihin mo ng yung lending company na yun is nanghaharas sila. Hindi mo pwedeng ilagay sa kamay mo yung batas na para pahiyain sila, 'di ba? So yung first level pa lang niya, aakit pa lang siya ng first level para sa public service na gusto niyang gawin para daw makatulong is baksak ka na kagad. 'Di ba? Yung parang sinasabi nga nila si Lolo Ben yung pagka mga insulto siya sa mga taong bagito ka pa yung yung katulad ng si Raffy Tulfo, 'di ba? Yung si Neneng Palag, yung may kaalaman siya at sinasagot niya si Raffy Tulfo, tapos ang depensa nila ni Raffy Tulfo is you're too young. Parang bagito pa rin yung lawyer na yun. Para lang masabi na mas mataas ako sa iyo, 'di ba? Ito si Rendon, kung if ever man na may alam siya sa batas, tapos sumabak siya diyan, tapos alam niya yung mga karapatang pantao, 'di ba? Walang maipupuna sa kanya Siguro may part na sinasadya niya. Okay? Sinasadya niya yung gawin yun kasi publicity rin yun Good publicity, bad publicity is still publicity, 'di ba? So siguro may part doon na sinasadya niya na gawin yung mga bagay na para lang maging issue. Alam mo yun? Kasi bandang huli nung pinanood ko rin yung interview niya kay Anthony Taberna, kay Katunying, in-interview si Rendon Labador, is walang no remorse, yung parang hindi man lang siya nag-sorry sa mga tao na videohan niya. Pinagtatanggol niya lang yung sarili niya. Oo, that's normal kasi nga yung pride mo Ayaw mong bumaba sa level na pinagsisisihan mo 'di ba? Kaya walang no remorse yung ginawa niya. Kahit nga yung police na spokesperson is kahit na natanggal is parang hindi siya ang may kasalanan. Parang ganoon yung nangyayari. Hindi man lang siya nag-sorry. 'Di ba? Doon sa nangyari sa operation na to. So, gusto ko lang din pumunta dito. Tsaka ito yung part din, yun yung una, yung kay Lolo Ben na Bitag inspired yung mga pinagagagawa niya doon. Siguro kung bakit siya na-inspired doon sa paggawa niya ng public service. Pero sinasabi nga nila kung bakit din na nagawa rin ni Rendon Labador is eto, pakita ko sa inyo itong ayan. Ito yung pictorial nila. Ito yung spokesperson ng PNP, si Rendon. May pictorial na sila, may parang niluluto na silang programa para sa mga public service na gusto nilang gawin, 'di ba? Yung collaboration
with the PNP. Ayan, abangan ang makabagong show ng TV5 with Police Captain Michelle Sabino of Cybercrime PNP. Ayan. Tapos yan, may mga kasama sila. Ito yung kapatid yata ni Rendon. Tapos yung may mga ibang influencer. Ito yung ano niya, coach niya sa basketball dati. Barsaga, ito yung kalbo. Ayan yung influencer din. Kumbaga yan yung ano, nagpipictorial na sila. Meron na silang niluluto, di ba? Na bagong show sa TV5. Kumbaga, kilala, don't get me wrong, TV5. Ito yung specialty ng TV5 eh. Number 1 is Wanted sa radyo, yung RTIA. Yung pahiyaan, mga ganon. Tapos, number 2 is yung face-to-face, pahiyaan din yun ng mga pamilya, ng mga magkakaibigan, di ba? Tapos yung number 3, gusto rin nilang lutuin to. Ewan ko kung totoo tong niluluto kasi nakalagay eh. Abangan ang makabagong show ng TV5. Okay. Yan yung yung mga members of ng programang niluluto nila. Kaso nga lang, ang issue is palyado kagad yung ginawa nilang first collaboration. Natanggal pa sa pagka-spokesperson si spokesperson na Michelle Sabino. Kasi inalis na daw sa pwesto bilang spokesperson. Pero police pa rin siya. Hindi naman siya tinanggal bilang police. Doon lang sa pwesto niyang pagka-spokesperson. Itatalaga din daw siya sa ibang administrative bodies. Okay? So, kumbaga first time pa lang sinira na kagad nila yung programa. Ano mo yun? Hindi pa nagsisimula na kagad, tanggal na kagad yung show nila. Kasi wala na kung magiging collaboration. Hindi na, sa tingin ko, si spokesperson sabihin na hindi na siya pwedeng makipag-collab with the PNP and the Rendon Labador, di ba? So, yun lang. Tapos may sinasabi naman si Rendon Labador, bakit yung mga ibang vloggers araw-araw nandoon sa kalye, pinapakita yung mga operation ng MMDA na okay lang yun, at tapos ako hindi. Parang ganyan yung pagkakasabi niya. Sa tingin ko, ang binabanggit niya is si Gadget Addict, di ba? Ang dami ng video niya na ang mga video niya is pinapakita niya yung mga nag-violate ng mga traffic violation sa kalsada. O kaya towing, yung pagka may operation sila ng naglilinis sila ng kalsada na kailangan yung mga may illegal parking ng mga kotse, mga motor, as tinatow nila. Ito naman yung may mga nahuhuli sila, di ba? Siguro siya yung binabanggit ni Rendon Labador na bakit siya pinapakita niya yung mga operation ng MMDA pero okay lang, di ba? Pili tayo ng isang video. Kasi katulad naman ng mga videong to, kung naka-helmet sila o kaya papakita ko sa inyo. Ayun, nakita niyo yung mukha. Nakita niyo yung mukha, naka-blur. Okay? Sa likod, naka-blur din yung ayun, halos lahat ng mga plaka ng kahit yung mga kotseng dumadaan naka-blur din ayun, naka-blur. So hindi siya recognizable kahit yung mga kotse mga dumadaan. Right? It's very easy for the MMDA lawyers. He just pulled himself onto the line. Naka-blur yung the bus lane. Then once he saw enforcers, he started riding the line. Ayun, hindi naman kailangan. Kahit yung iba mga kotse, mga taxi, naka-blur naman yung plaka. So yun kumbaga parang yung ginagawa niya, pinapakita niya yung kamalian ng mga halos lahat ng mga riders, ng mga motorist sa kalsada. Pero at the same time, hindi ganoon nagpapahiya ng mga tao. Okay? Arrogant driver. Pinapakita niya pinapakita niya yung mga usual na nangyayari sa kalsada at saka yung mga usual na sinasabi ng mga dahilan ng mga motorista para makalusot. Alam mo na, baka onting sigaw lang makalusot, di ba? Pero hindi nagpapatinag yung mga NBI. Ito, pakakausapin nila pero naka-blur yung kung makita man, naka-blur yung mukha. Bigay ng lisensya. Tapos kukuha tayo ng total para ikaw kaya kang bigay talaga ng lisensya. Hindi naman po pwede tayo maging selective. Ayun, siguro katulad yung mga media ngayon, maraming nagko-cover, okay? Pero bandang huli, pagka in-upload nila yan sa mga platforms nila, sigurado naka-blur din yan para hindi recognizable yung at saka mostly naman to hindi siya criminal offense yung mga na-violate nila, more on civil lang, yung magbabayad ka lang ng fine, 'di ba? Kasi naka-illegal parking ka o ganyan. Hindi grabe yung parusa. Civil lang siya, hindi siya criminal violation o Kaya siguro kahit na civil lang, yung maliit lang yung violation mo, may karapatan ka pa rin na itago yung privacy mo. Okay? Na para hindi ka mapahiya. Okay?
Siguro iba rin 'to sa mga yung mga road rage. Kasi yung ibang mga nag-a-upload ng video na sinasabi nila, i-upload ko 'to para sa ano, for awareness. Yung sinasabi nila para baka mamaya sa kalsada sa ibang mangyari 'to o ganyan, for awareness. Pero hindi nila nare-realize na pagka hindi nila na-blur yung mukha is nakakasira na sila ng pagkatao. Na kahit na ikaw yung nasa tama, pero once na i-upload mo 'yan, na nakikita nila yung mukha ng mga tao, babalikan ka pa ng ano, ng kasong cyber libel. Yung alam mo yun, yung parang ikaw na yung ano, lamang dun sa kaso. Tapos yung pagka-upload mo, ikaw pa madedehado. Dahil ang cyber libel is mabigat na kaso at saka criminal na kaso ang pwedeng ihain sa'yo. Yung cyber libel is criminal eh. Hindi katulad yung pagka nagkasagutan lang kayo, pwede maging civil liability lang ang mapataw mo, ganun. Yung madedemanda mo siya ng civil aspect, pero pagka in-upload mo yun, pwede kang balikan ng criminal aspect, di ba? Kaya iba yung pag may alam ka sa batas eh. Iba yung basic na lang yun eh. Hindi mo naman kailangan mag-aral ng law para malaman tong mga bagay na to, di ba? Kaya kung si Rendon Labrador, alam niya yung basic rule bago siya pumasok sa mga ganitong program. Hindi naman kasi to content lang ng content eh. Pagka sumama ka kasama ng mga kapulisan is tama na yung ginagawa mo. Kailangan mo pa rin ano, yung may kaalaman ka sa batas, 'di ba? Pero siguro yung ano nga, yung gustong gawin din ni Rendon Labrador is yung bitag inspired na programa. Kasi tingnan niyo to Tama nga naman si Rendon, bakit yung ibang mga ano, meron din mainstream media eh. Ito hanapin natin si Bitag, si Lolo Ben. Hindi porket matagal na si Lolo Ben sa Bitag sa pagka-mainstream media is pwede na ayun kita yung mga mukha ng mga suspect eh. Big time tulak. Simula ng yung mga hinuli nila yan eh. Innocent until proven guilty pa rin yan. Dapat naka-ano pa rin yan eh. Naka-blur pa rin yung mga mukha nila eh. Kasi kahit na suspect pa rin sila. Alam mo yun? Siguro dito na-inspire si Rendon Labrador. Ayun pipili lang ako. Ayan. Hulog sa bitan ang mga suspect. Ayun hindi nila kita nyo. Kahit yung babae lang, baka mamaya yung babae na napasama lang dun sa kotse, hindi naka-blur. Eto, isa pa. Hindi nila binablur yung mukha ng mga suspect. May mga suspect pa eh. Kumbaga nagiging na lang optional na sila na mismo magtakip ng mukha nila. 'Di ba? Eto pa to, 3 months ago, okay? Pero may mga video na years ago, ayan 6 years ago, 'di ba? 5 years ago 'yan, nakikita na 5 years ago, nakikita yung mukha ng mga suspect. 'Di ba? Kumbaga nawawala yung yung karapatan nila sa Europe sa human rights na innocent until proven guilty. Kasi na trial by publicity na kagad sila. Kaya dito na humuhugot dito sa humuhugot ng lakas ng loob si Rendon Labrador eh. Bakit nga naman yung ibang mga influencer sinasabi niya na bakit sila kaya nilang gawin, ako hindi, 'di ba? Kasi sinabi naman din ni attorney, wala siyang problema na sumama si Rendon Labrador. Pero ang problema yung live stream. Okay? Siguro kung recorded 'yon, tapos in-upload niya, tapos na-blur yung mga mukha ng mga taong nandoon. Walang masasabi yung mga tao. Sa tingin ko, kasi at least first level kailangan mo mag-ingat, 'di ba? So yun lang. Siguro kung ginawa niya to, yung raid na to, tapos nakapag-ingat siya, wala siyang nalabag na batas, wala siyang ipinahamak na mga tao, katulad ni spokesperson Sabino, na trabaho, in a way, na-risk din rin doon yung pagka-police, okay, ni spokesperson Sabino eh. Kaya yun, ang nangyari, parang pinarusahan siya administratibo, di ba? So yun lang gusto natin na pakita ngayon. Okay lang sana yung gawin ni Rendon yung public service na gusto niyang gawin, pero yun na ayon din sa batas, 'di ba? Pero kung hindi ibig sabihin na ginagawa ni Lolo Ben yung is tama na yun. Yun katulad ng sinasabi ko eh. Maraming tao na gumagawa ng mali, na normal na sa kanila gumawa ng mali. Pero kailangan itama yung mga bagay na kahit na alam mo ng taon-taon na nangyayari, 'di ba? Alam mo na mali, edi wag mo nang gayahin. Parang ganoon, 'di ba?
So, yun lamang po. Hanggang dito na lamang po ang video natin and salamat po sa lahat ng mga nanood ng walang kakwenta-kwentang video natin ngayong araw. And please, paki-follow po ako sa Facebook page and paki-subscribe na rin po ako sa YouTube channel ko. Okay? So, hanggang dito na lamang po. Salamat po sa mga lahat na sumubaybay and hanggang sa susunod. Okay? Salamat po ulit. Ciao, ciao.